Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 271 hanggang Kabanata 280. Kabanata 271. Ang sibat ay mula sa Beetle Knight at maihahambing sa anumang sagradong dugong sandata ng kaluluwa ng hayop, gayunpaman hindi man lang nito nabasag ang balahibo ng isang sanggol na leon. Paano nangyari iyon? Kahit na ang gintong leon ay isang malakas na nilalang, ang sanggol ay tikapanganak lang at mayroon ng napaklakas na pangangatawan. Hindi nagawang sakta ni Hansen ang sanggol na leon, ngunit naiinis ito. Dahil sa sakit, iminulat ng sanggol na leon ang mga mata nito. Kahit na hindi pa tuluyang bukas ang mga mata nito, isang mabangis na tingin ang lumitaw sa mga gintong pupil nito. Nakatayo ang sanggol na leon, naglabas ito ng isang malambing na dagendong, at sumugod kay Hansen. Kahit na hindi pa ito matatag, ang sanggol na leon ay medyo mabangis. Kinuyam ni Hansen ang kanyang mga kamao at tinusok ang mata ng sanggol na leon gamit ang sibat. Ginamit ni Hansen ang umiikot na puwersa sa pagkakataong ito, at ang ulo ng sibat ay itinutusok sa mata ng leon na parang electric drill. Dagendong. Ang sanggol na leon ay naglabas ng isang masakit na sigaw at gumulong. Mas lalong nagulat si Hansen. Ang sibat ay nagdadala ng lahat ng kanyang lakas at nakatarget sa isang mata na siyang pinakamahina na bahagi ng buong katawan. Gayunpaman, ang mata ng sanggol na leon ay buo pa rin. Nina. Imposible itong saktan. Nakipaglaban si Hansen sa sanggol na leon gamit ang sibat na parang laruan sa harap ng sanggol. Kahit na maibibigay nito ang sakit sa leon, hindi talaga nito ito masasaktan. Halos nagduda si Hansen na peking ang sibat at nagpalit sa brilyante na espada at sa 3 talim na harpon. Gayunpaman, kahit anong sandata ang gamitin niya, kung saan man siya aatake, ang gintong leon ay magdurusa lamang ng kaunting sakit. Sa kabilang banda, ang gintong leon ay naging mas mabangis. Unti-unti, ito ay nakakatayo ng matatag at naging mas malakas at mas mabilis. Kahit na hindi pa mapagbantaan ni Hansen ang sanggol na leon, magagawa na nito sa lalong madaling panahon. Dahil hindi ito makasakit ni Hansen, ang sanggol na leon ay hindi matatalo. Kapag napagod ang sanggol na leon, hihiga ito at magpapahinga. Kapag nagutom, kakainin nito ang gintong dugo. Habang tumatagal, ang sanggol na leon ay lumalakas ng lumalakas. Nakaramdam ng panghihinayang si Hansen. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaya, ngunit walang paraan para patayin ang sanggol na leon. Sa huli, nagpasya si Hansen na umalis kasama ang gintong kristal habang ang sanggol na leon ay maliit pa. Hindi dahil ayaw niyang patayin ang sanggol na leon, kundi dahil wala siyang paraan para gawin iyon. Sinubukan na niya ang lahat ngunit hindi man lang niya mabasag ang balahibo nito. Walang saysay na manatili roon. Lumipad si Hansen sa langit na hawak ang gintong kristal, habang ang sanggol na leon ay umuungal at tumatalon sa ibaba. Sa kasamaang palad, ang sanggol na leon ay sanggol pa lamang at hindi makakagawa sa parehong antas ng magulang nito. Kahit na makatatalon ito ng 3 talampakan ang taas, may kaunting magagawa ito kay Hansen. Ano bang halimaw ito? Tiningnan ni Hansen ang sanggol na leon, iniwan ang gintong bundok, at lumapag sa isla. Maraming nilalang sa karagatan, kaya hindi makalipad ng malayo si Hansen na may hawak na gintong kristal. Kung sakaling makakasalubong siya ng ilang malalakas na nilalang, magiging malaking problema iyon. Sa isla, naroon lamang ang patay na gintong leon at ang sanggol na leon, kaya dapat ay ligtas siya pansamantala hanggat hindi pa makakababa sa bundok ang sanggol na leon. Plano ni Hansen na kainin muna ang gintong kristal at pagkatapos ay umalis sa isla. Nagmamadali, dinilaan ni Hansen ang gintong kristal sa unang pagkakataon na nagkaroon siya ng pagkakataon. Habang iniinom niya ang gintong likido hanggang sa mabusog siya, bigla siyang nakarinig ng isang boses, ang esensya ng buhay ng super nilalang na gintong tagumpay ay natupok. Isang super geno point ang nakuha. Biglang lumaki ang mga mata ni Hansen, na parang tinamaan ng kidlat. Halos naisip niyang may mali sa kanyang mga tainga. Habang nakakabawi na siya mula sa kanyang pagkagulat, mabilis niyang tiningnan ang kanyang sariling data. Hansen, hindi pa nag-evolve. Katayuan, wala. Tagal ng buhay, 200. Kinakailangan para sa susunod na ebolusyon, 100 geno points. Nakuha ng mga geno points, 100 ordinaryong geno points, 100 primitive geno points, 84 na mutant geno points, 61 sagradong geno points, 1 super geno point. Natulala si Hansen ng mahabang panahon at biglang tumawa. Tumawa siya ng malakas na tumulo ang luha niya. Super Gene, Super Gene.
Haha, palay may super gene na lampas sa sagradong gene. Ang mga sagradong gene ay hindi pa ang katapusan, hindi mailarawan ni Hansen ang kanyang kaguluhan. Natuklasan ng mga tao ang santuwaryo ng Diyos ng halos 2 siglo, at patuloy na lumalaki. Noong una, napakahirap para sa mga tao na mabuhay dito. Mahirap para sa mga nagsisimula na patayin kahit na ang isang mutant na nilalang, pabayaan na ang isang sagradong dugong nilalang. Gayunpaman, sa pag-unlad ng Hypergeno Art sa ebolusyon ng mas maraming tao, naging mas madali ang pangangaso ng mga advanced na nilalang. Sa nakaraang mga dekada, sa unang santuwaryo ng Diyos, mas marami ng tao ang nag-evolve na may lahat ng uri ng mga geno points na na-max out. Gayunpaman, hanggang ngayon, walang nakakaisip ng konsepto ng mga super gene, na marahil ay nangangahulugang walang nakapatay ng isang super nilalang. Kahit na nakakita na ng isang super nilalang, hindi malamang na may kakayahan itong patayin ito. Nasaksihan ni Hansen kung gaano kalakas ang gintong tagumpay. Kahit na ang sanggol na gintong tagumpay ay medyo nakakatakot. Si Hansen ay isa na sa mga nangunguna sa mga nasa unang santuwaryo ng Diyos, ngunit kahit siya ay hindi makasakit ng isang bagong panganak na super nilalang. Madaling isipin kung bakit hindi pa natutunan ng tao ang pagkakaroon ng mga super nilalang at super gene. Kahit na ang buong Steel Armor Shelter ay aatake sa gintong tagumpay, naniniwala si Hansen na ang resulta ay magiging kamatayan pa rin ng bawat tao. Katulad ito ng panahon kung kailan walang nakaka-max out sa mga sagradong dugong geno points o nakakuha ng sagradong dugong kaluluwa ng hayop, walang nakakapatay ng isang sagradong dugong nilalang. Nang patayin ng anak ng langit ang madugong tagapagpatay, kailangan pa niyang gumamit ng sagradong dugong palaso ng kaluluwa ng hayop. Ngayon, ang tao ay walang super geno points o super kaluluwa ng hayop kaya halos imposible na patayin ang isang super nilalang. Kabanata 272. Sa wakas, naunawaan ni Hansen kung bakit hindi man lang niya nasaktan ang sanggol na gintong tagumpay. Hindi sila nasa parehong antas. Kahit nakakapanganak lang ng gintong tagumpay, malinaw na mayroon na itong mga katangian ng isang super nilalang. Ang itim na kristal na nakuha ko mula sa itim na salagubang, kaya ba ito rin ang asensya ng buhay ng ilang super nilalang? Naisip ni Hansen ito at tinanggihan ang kanyang sariling teorya. Ang itim na kristal ay hindi natunaw tulad ng asensya ng buhay ng gintong tagumpay, kung hindi man ay napakaliit nito kaya wala na ito ngayon. Ang itim na kristal ay hindi nagbago ni kaunti. Wala masyadong oras si Hansen para mag-isip. Hawak ang asensya ng buhay, tuwing nararamdaman niyang makakakain na siya ulit, sisipsip siya sa gintong kristal hanggang sa mabusog siya. Nakarinig ng boses na paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan, naramdaman ni Hansen na iyon ang pinakamasayang bagay sa buhay. Naisip ni Hansen na sulit ang kanyang biyahe sa puntong ito. Tumagal ng mahigit 1 linggo si Hansen para matapos ang buong block ng asensya ng buhay, at nakakuha siya ng 10 super geno points, na ikinagulat ni Hansen. Orihinal na naisip ni Hansen na kailangan niyang kainin ang buong super nilalang para makuha ang lahat ng 10 geno points, na tila hindi naman pala ang kaso. Marahil para sa mga super nilalang, ang mga geno points ay nakakonsentre sa asensya ng buhay na dala nito. Sa katunayan, bumalik si Hansen sa palanggana, sinusubukang kumain ng ilang karne ng gintong tagumpay. Gayunpaman, natuklasan niya sa lalong madaling panahon na dahil hindi man lang niya nasaktan ang sanggol na gintong tagumpay, wala siyang paraan para ubusin ang katawan ng higanteng leon. Kahit na nakaramdam siya ng panghihinayang, wala nang magandang paraan si Hansen. Kailangan niyang aliwin ang sarili na marahil ang karne ng gintong tagumpay ay walang magagawa. Nais kong malaman kung paano napatay ng mga tao ang unang sagradong dugong nilalang. Nag-iisip si Hansen, ngunit walang conclusion. Sa santuwaryo ng Diyos, wala siyang Skynet na masasangguni. Nag-atubili siya at lumipad palayo sa isla. Dahil hindi niya mapatay ang sanggol na gintong tagumpay, hindi na siya dapat manatili doon. Habang lumalaki ang gintong tagumpay, maaaring mapatay siya nito. Sa kabutihang palad, may mga sagradong dugong pakpak si Hansen. Kung hindi man lang niya makakatawid ang karagatan. Sa kanyang karanasan sa pagsunod sa gintong tagumpay, natutunan ni Hansen kung gaano kalaki at komplikado ang santuwaryo ng Diyos. Ngayon ay nag-iingat na siya saan man siya magpunta. Naisip ni Hansen na ang kanyang biyahe sa karagatan ay maaaring napakasama. Pagkatapos ng lahat, hindi na niya masabi ang mga direksyon sa karagatan at maraming mga hayop sa dagat. Kahit na hindi siya maabot ng mga hayop na iyon sa langit, ang mga sagradong dugong ibon ay maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Marahil ay swerte. Lumipad si Hansen ng 2 araw nang hindi nakakasalubong ng anumang panganib, at nakapatay din ng isang mutant na isda na ang karne ay nagbigay ng 2 mutant geno points.
Sa puntong ito, mayroon ng 86 na mutant genopoint si Hansen. Maswerte pa, nakakita si Hansen ng isang isla at isang malaking modernong barko sa tabi nito. Kahit na walang nakikitang mga elektronikong kagamitan, masasabi pa rin ni Hansen mula sa material ng barko na ito ay isang high-tech na produkto. Mayroon pa itong inscription na Moon Goddess dito. Gayunpaman, ang barko ay tila malubhang nasira at napapanahon na. Matagal na itong narito. Hindi mahalaga iyon kay Hansen. Dahil may barko sa isla, dapat may mga tao rin. Marahil ay mayroon ding tirahan sa isla na magiging maganda. Sa ganoong paraan, magagamit ni Hansen ang teleport system para bumalik sa paaralan. Nasa santuwaryo ng Diyos na siya ng ilang buwan at hindi pa nakakapagpadala ng anumang mensahe pabalik. Malamang na hindi na siya nakarating sa semi-taunang pagsusuri. Hindi siya gaanong nag-aalala tungkol sa pagsusuri, ngunit alam niyang nag-aalala na si Jianran. Nang malapit na si Hansen, hindi na siya nakaramdam ng maganda tungkol dito. Ang isla ay hindi malaki o maliit. Nakikita ni Hansen ang buong isla mula sa langit, ngunit hindi niya napansin ang anumang gusali. Nakarating sa isla, binalik ni Hansen ang kanyang mga kaluluwa ng hayop at handa nang maghanap ng lugar para magpahinga. Bigla niyang nakita ang isang tao na naglalakad palabas mula sa gubat. Nakita si Hansen, huminto ang taong iyon, kumaway kay Hansen at tumakbo papalapit. Ang pagkakaroon ng mga tao ay nagparamdam kay Hansen na mas maganda ang lugar. Naniniwala siya na nangangahulugan ito na ang lugar ay hindi masyadong malayo sa isang sibilisadong lokasyon. Kahit na may teleport ng mga tao ang mga bahagi ng mga barko at tipunin ang mga ito sa santuwaryo ng Diyos, walang barko ang may modernong sistema ng enerhiya dahil walang teknolohiya ang maaaring gamitin dito, kaya't ang lahat ng mga barko ay maaari lamang maglayag sa isang maliit na saklaw. Bilang karagdagan, ang karagatan ay isang mas mapanganib na lugar kaysa sa lupa sa santuwaryo ng Diyos, kaya walang naglakas loob na maglayag ng malayo gamit ang isang barko. Karaniwan, ang mga barko ay ginagamit upang pumunta sa mga nakapaligid na lugar at manggaso ng mga mahina na nilalang sa dagat. Tiningnan ni Hansen ang tao na isang 20 taong gulang na babae na nakasuot ng asul na baluti ng kaluluwa ng hayop. Masayang tiningnan siya ng babae. Galing ka ba sa Green Island? Tanong ng babae na nanginginig ang boses. Pasensya na, hindi ko alam kung nasaan ang Green Island. Umiling si Hansen at nais itanong sa babae kung nasaan siya. Sa oras na ito, ilang tao pa ang tumakbo mula sa malapit na gubat. Lahat sila ay halos kaedad ng babae. Pare-pareho silang nagulat nang makita si Hansen. Lahat ay nagtatanong kay Hansen ng iba't ibang katanungan. Ngunit ang pinakamadalas ay ang tanong ng babae, galing ka ba sa Green Island? Pasensya na. Hindi ako galing sa Green Island. Galing ako sa Steel Armor Shelter, nagkaroon ng pagkawasak ng barko at napunta ako dito. Maaari ba akong magtanong kung nasaan ako? Nakarinig ng sagot ni Hansen, biglang nagdismaya ang mga taong ito. Kabanata 273. Walang sino man ang sumagot sa tanong ni Hansen. Lahat ng tao ay bumalik sa gubat. Miss, ano ba ang nangyayari dito? Naabutan ni Hansen ang babaeng una niyang nakita at tinanong. Walang gana namang sagot ng babae, ngayon nandito ka na, parang nakakulong ka na sa habang buhay. Marami ka ng oras para matuklasan kung ano ang nangyayari dito. Agad siyang bumalik sa gubat tulad ng iba. Nahulaan ni Hansen na marahil ay nagkaroon sila ng pagkawasak ng barko at napunta sila dito. Gayunpaman, gusto pa rin niyang malaman kung nasaan siya. Pagkatapos ng lahat, sumakay sila ng barko papunta dito at dapat may ideya sila tungkol sa lokasyon ng isla at kung gaano kalayo ang pinakamalapit na tirahan. Mabilis na sinundan ni Hansen ang mga taong iyon na hindi rin naman nagtangkang habulin siya. Di nagtagal, nakasunod si Hansen sa kanila sa kagubatan at nakarating sila sa isang kuweba. Sa loob ng kuweba ay maraming mga supply na ginawa sa alyansa. Ito ay isang malaking kuweba na may apoy sa loob kaya halos parang kampo. Nasabi ni Hansen na matagal nang naninirahan ang mga taong ito dito. Mahigit 100 tao sila na magkakaedad. Mula sa pananaw ni Hansen, ang mga taong ito ay halos kaedad ni Qin Zuan. Ngunit si Qin Zuan ay nanatili lamang sa unang santuwaryo ng Diyos ng matagal dahil gusto niyang ma-max out ang kanyang mga sagradong Geno points. Malinaw na hindi pareho ang intensyon ng mga taong ito. Baguhan, kung gusto mong manatili dito, dapat kang sumunod sa aming mga patakaran at gawin ang iyong trabaho. Kung hindi, wala kaming sobrang pagkain para sayangin sa iyo, sabi ng isang seryosong lalaki kay Hansen. Maraming nilalang sa karagatan at sa isla, kaya sa tingin ko kaya kong pakainin ang sarili ko, nakangiting sabi ni Hansen. Tiningnan ng grupo si Hansen na may paghamak na parang nakarinig sila ng nakakatawang bagay.
Walang nagsalita, parang hindi man lang nila siya pinansin. Nagpatuloy ang lalaki, lahat tayo ay mga taong malas. Narito ang isang paalala, ang Windend Island ay puno ng panganib. Huwag kang maglakad-lakad kung hindi ay maaari kang mamatay. Anong uri ng panganib? Nagtatakang tanong ni Hansen. Hindi nagsalita ang lalaki ngunit isang payat na lalaki sa tabi niya ang sumingit, may mga sagradong dugong nilalang sa Windend Island. Kaya mo bang patayin ang mga iyon? Mga sagradong dugong nilalang. Nakapatay na ako ng ilan. Tumawa si Hansen. Bata, dapat mong malaman kung sino ang kinakausap mo bago ka maghambog. Alam mo ba kung sino tayo? Sabi ng payat na lalaki na nakakunot ang labi. Masaya akong malaman. Curious si Hansen tungkol sa mga taong ito. Narinig mo na ba ang tungkol sa espesyal na grupo? Mayabang na tanong ng payat na lalaki. Mga miyembro kayo ng espesyal na grupo. Nagulat si Hansen nang tingnan ang grupo. Hindi inaasahan ni Hansen na makakasalubong siya ng mga tao mula sa parehong organisasyon sa isang desyerto na isla. Dahil narinig mo na ang tungkol sa espesyal na grupo, ikaw mismo ay dapat na isang taong may alam. Dapat mong malaman kung ano ang ginagawa natin. At dahil kahit tayo ay halos hindi makaligtas sa lugar na ito, alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin sa hinaharap? Sabi ng payat na lalaki. Ang swerte naman. Ako rin ay nasa espesyal na grupo. Nais kong malaman kung aling tirahan ang pinamumunuan ninyo. Nakangiting tanong ni Hansen. Ano, ikaw rin ay miyembro ng espesyal na grupo. Nagulat ang payat na lalaki nang tumingin kay Hansen. Nagulat din ang ibang mga tao at tila nagduda sa sinabi ni Hansen. Mukhang bata pa si Hansen. Siya ay 18 taong gulang sa pinakamatanda. Kahit na ang mga miyembro ng espesyal na grupo sa unang santuwaryo ng Diyos ay bata, dahil sa mataas na pamantayan para sa mga miyembro, ang mga nakakasali ay karaniwang mahigit 20 taong gulang, na may mas mahusay na bilang ng Geno points at mas mayamang karanasan sa santuwaryo ng Diyos. Ang pangalan ko ay Hansen, pinuno ng Steel Armor Special Squad. Sinabi ni Hansen ang kanyang pagkakakilanlan na hindi naman sikreto, kaya walang dahilan para itago ito sa kanila. Nagbibiro ka ba? Sa edad mo, maswerte ka na kung naging miyembro ka. Pinuno ang asno mo. Ngumisi ang payat na lalaki at hindi naniniwala na si Hansen ang pinuno. Pagkatapos ay tinuro niya ang lalaking unang nagsalita at sinabi kay Hansen, Bata, tingnan mo. Ganito ang itsura ng isang pinuno. Siya ang aming kapitan, si Fushan. Kumusta? Ako si Hansen mula sa Steel Armor Special Squad. Saan ka galing na tirahan? Masaya si Hansen na makakasalubong ng mga miyembro mula sa espesyal na grupo. Naisip ng payat na lalaki na nagsisinungaling si Hansen at nagalit. Bago pa siya makapagsalita, pinigilan siya ni Fushan. Tiningnan ni Fushan si Hansen mula ulo hanggang paa at sinabi, sa pagkakaalam ko, ang pinuno ng Steel Armor Special Squad ay si Chin Zuan, at ang kanyang pangalawang pinuno ay si Yang Manli. Parehong babae sila at walang lalaki sa pamumuno. Hindi ko pa narinig ang pangalang Hansen. Siguro nakakulong kayo dito ng mahigit kalahating taon. Tumingin si Hansen sa buong grupo. At ano naman? Tiningnan ng payat na lalaki si Hansen at nagtanong. Kaya pala hindi mo alam na si Chin Zuan ay pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos at ako ang bagong pinuno ng Steel Armor Special Squad. Nakangiting sabi ni Hansen. Sa kasamaang palad, hindi niya dala ang kanyang identity card at hindi rin niya magagamit ang Skynet para patunayan ang kanyang sarili. Hindi lang namin basta-basta paniniwalaan ang sinasabi mo. Ipakita mo sa amin ang iyong ID. Hindi pa rin siya naniwala ang payat na lalaki. Wala akong dala ng aking ID. Kung hindi ka naniniwala sa akin, wala akong paraan para kumbansihin ka. Ikinakaway ni Hansen ang kanyang mga kamay at sinabi, walang dahilan para magsinungaling ako sa iyo, kaya bakit ko gagawin iyon? Biglang tumingin kay Hansen ang babaeng una niyang nakita at nagtanong, dapat kilala mo ng mabuti si Chin Zuan. Oo, naisip ni Hansen at tumango. Kung ganoon, dapat alam mo kung ano ang nasa likod ng kanyang kaliwang tainga. Dahan-dahang tanong ng babae. Pinapanood ng buong grupo si Hansen, naghihintay ng kanyang sagot. Kung tama ang pagkakaalala ko, wala sa likod ng kaliwang tainga ni Chin Zuan, ngunit may maliit na pulang nunal sa likod ng kanyang kanang tainga, casual na sabi ni Hansen. Maraming beses na siyang nakikipaglaban kay Chin Zuan at alam na alam niya ito. Kabanata 274. Tumingin si Fushan at ang iba pa sa babae. Malinaw na hindi rin nila alam kung nagsasabi ba ng totoo si Hansen. Bumantong hininga ang babae, tama ka. May maliit na pulang lunar si Chin Zuan sa likod ng kanyang kanang tainga. Gayunpaman, karaniwan niyang tinatakpan ito ng kanyang buhok, kaya hindi makikita ng mga ordinaryong tao iyon.
Sinabi ng babae kay Hansen, kahit na hindi ako sigurado kung ikaw nga ba talaga ang pinuno ng espesyal na grupo, ngayon alam ko na malapit ka nga kay Chin Zuan. Miss, nasa espesyal na grupo ka rin ba? Tanong ni Hansen sa babae. Naniniwala siyang ang iba ay mula sa espesyal na grupo dahil mukhang ganoon sila. Ngunit hindi ang babaeng ito. Ang pangalan ko ay Shuruyan. Parang kliyente ako ng espesyal na grupo, nakangiting sabi ng babae. Napagtanto ni Hansen ang isang bagay at sinabi, kaya ikaw pala ang nag-hire sa kanila para maglayag dito. Mapait na ngumiti si Shuruyan at sinabi, hindi ito ang orihinal nating patutunguhan. Sinalakay kami ng isang higanting sagradong dugong nilalang sa aming paglalakbay at napunta kami dito. Nakakulong kami dito ng halos 1 taon. 1 taon, kaya pala hindi mo ako kilala, naisip ni Hansen. Nagpatuloy sa pagtatanong si Hansen, nasaan ba ang lugar na ito? Alam mo ba kung gaano kalayo ang pinakamalapit na tirahan? Sinabi ng payat na lalaking nagngangalang Liu Ji, walang kwenta ang pagtatanong niyan. Kahit na kaya mong lumipad, hindi ka makakatakas sa lugar na ito. Bakit? Nagtataka si Hansen. Nang makarating siya sa isla, wala siyang nakitang anumang advance na lumilipad na nilalang. Marahil ay naniwala na ang grupo na si Hansen ay isa nga sa espesyal na grupo, sinabi ni Liu Ji at Shuruyan kay Hansen ang lahat tungkol sa kanilang sitwasyon. Nagdrama si Liu Ji. Wala ngang mga lumilipad na nilalang malapit sa lugar na ito, ngunit may isang sagradong dugong nilalang sa dagat na naglalakad-lakad sa isla, na nagtataboy sa kanila mula sa pangangaso ng mga nilalang sa karagatan. Sa isla, mayroon lamang isang uri ng nilalang na mukhang mga higanting oso. Mabilis silang gumagalaw at kaya nilang maglakad sa mga dingding ng bundok. May patayong mata sa kanilang noo, ang mga nilalang na ito ay may hindi kapani-paniwalang paningin, karamihan sa kanila ay mga primitive na nilalang at kakaunti sa kanila ang mga mutant na nilalang. Ang kanilang hari ay isang sagradong dugong nilalang. Ang hari ng mga multo mata na oso ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa iba. Halos imposible itong saktan at may matatalinong taktika na nagparamdam ng kawalan ng pag-asa sa mga miyembro ng espesyal na grupo. Lahat sila ay kailangang kumain ng mga ligaw na halaman at kabute sa kagubatan, habang iniiwasan ng grupo ng mga multo mata na oso sa parehong oras, kaya't mahirap ang kanilang pamumuhay. Noong una, hindi nila alam kung gaano kalakas ang mga multo mata na oso at sinubukan nilang manghuli sa kanila na naging sanhi ng malaking pagkawala. Mayroon silang halos 30 miyembro sa grupo, ngunit pagkatapos ng labanan, natitira na lamang silang 100 tao. Gayunpaman, ang hari ng mga multo mata na oso ay nawalan lamang ng ilang primitive na multo mata na oso. Gayunpaman, sa mga namatay, isa lamang ang mula sa espesyal na grupo. Ang grupo ay may 10th miyembro at ngayon ay 9 na lang sila. Tungkol naman sa ibang namatay, lahat sila ay nagtatrabaho para kay Shuruyan. Ang ikinagulat ni Hansen ay ang katotohanang si Shuruyan ay nasa pamamahala ng Starry Group. Natutunan din ni Hansen na nagmula sila sa Green Shelter sa Green Island. Ngayon alam lang nila na tumatagal ng kalahating buwan ang isang barko para makarating sa Green Island mula sa kinaroroonan nila. Bukod sa katotohanang ang Green Island ay nasa kanluran, wala silang ideya kung nasaan ang partikular na lokasyon nito. Pagkatapos ng lahat, matapos silang salakayin ng sagradong dugong nilalang sa dagat, tuluyan silang nawala. Hindi sasabihin ni Shuruyan kung bakit sila pumunta dito, at dahil sa pagtatrabaho para kay Shuruyan, hindi rin maibubunyag ng espesyal na grupo ang mga detalye ng kanilang misyon. Gayunpaman, masasabi ni Hansen na si Shuruyan ay isang taong may kapangyarihan, dahil matagal na silang nakakulong sa isla, ngunit nakikinig pa rin ang iba sa kanya. Shuruyan, ako rin ay nasa espesyal na grupo. Paano kung makipagkasundo tayo? Tanong ni Hansen matapos malaman ang lahat. Napunta na tayo dito. Anong kasunduan ang magagawa ko? Kumunat ang noo ni Shuruyan. Hindi niya makita ang tunay na pagkatao ni Hansen. Kilala ni Shuruyan si Chin Zuan, at may ideya siya kung nasaan ang Steel Armor Shelter, na malayo sa lugar na ito. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Hansen, ngunit nagulat siya na kilala niya si Chin Zuan. Hindi alam ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa pulang nunal sa likod ng kanang tainga ni Chin Zuan. Miss Shu, ano ang plano mo ngayon? Gusto mo bang matrap dito magpakailanman? Hindi sumagot si Hansen sa kanya, ngunit nagtanong na may ngiti. Bukod sa paghihintay ng rescue team, ano pa ang magagawa ko? Tanong ni Shuruyan. Naniniwala akong ikaw ay isang taong sapat na mahalaga para magpadala ang Starry Group ng isang team. Gayunpaman, kung mahanap nila ang lugar na ito, hindi ko naniniwala na aabutin ng 1 taon.
Hindi pa sila nakakarating ng ganito kalayo, ibig sabihin mahirap hanapin ang lugar na ito. Kahit na hindi sila sumuko, nagtataka ako kung kailan nila matutuntun ka, sabi ni Hansen. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Siyempre, alam nila ito. Gayunpaman, ang rescue team ang tanging pag-asa nila sa ngayon. Ano ang gusto mong sabihin? Nagtanong si Shuruyan, hindi nasisiyahan. Ang mga sinabi ni Hansen ay sumalungat sa kanyang awtoridad sa grupo. Ang dahilan kung bakit nakatingin pa rin ang lahat sa kanya ay dahil naniniwala silang may darating para iligtas si Shuruyan. Ang ibig kong sabihin, habang naghihintay ka sa isla, hindi ba gusto mong kumain ng mas masarap? Kalmadong tanong ni Hansen. May pagkain ka. Pinapanood ni Shuruyan si Hansen, hindi makita ang posibilidad na may dala siyang malaking halaga ng pagkain. Wala akong dala na pagkain, ngunit marami namang pagkain sa isla na ito, nakangiting sabi ni Hansen. Iniisip mo ba ang mga multo mata na oso? Sa tingin ko dapat kang sumuko. Ayaw kong makita na may mamatay. Lubhang nadismaya si Shuruyan sa ideya ni Hansen. Kung may pagkakataon silang manghuli ng mga multo mata na oso, hindi sila maghihintay hanggang sa araw na ito. Hindi man lang naniwala si Shuruyan na si Hansen ang pinuno ng Steel Armor Special Squad. Kahit na siya nga, wala itong magbabago. Si Fushan ang pinuno ng isang espesyal na grupo at mayroon siyang buong team kasama niya. Wala siyang gaanong pagkakataon laban sa multo mata na oso. Dahil mag-isa si Hansen, wala siyang anumang kalamangan. Kabanata 275. Ayaw nang magsalita pa ni Shuruyan kay Hansen. Sinabi niyang pagod na siya at bumalik sa kanyang tolda. Kahit na hindi pa nakikita ang mga multo mata na oso, nagmungkahi si Hansen na manghuli sa kanila, na nagdulot ng masamang impresyon kay Shuruyan. Bago pa man may mungkahi ni Hansen ang isang kasunduan, ipinahayag na ni Shuruyan ang kanyang kawalan ng tiwala. Pero wala siyang pakialam si Hansen. Kapag nakuha na niya ang karne ng multo mata na oso, naniniwala siyang mamamalimo si Shuruyan para sa isang kasunduan. Maraming resources si Shuruyan para ma-hire ang buong Green Special Squad. Naramdaman ni Hansen na may responsibilidad siyang mang-blackmail sa kanya para magpasalamat sa Diyos sa pagpapadala sa kanya dito. Bukod pa rito, kinasusuklaman ni Hansen ang lahat ng tao sa Starry Group. At hindi siya magiging exception. Kapatid, dapat kang maging praktikal. Huwag kang makialam sa multo mata na oso, tinapik ni Lyoji ang balikat ni Hansen at sinabi. Malinaw na hindi naniniwala ang mga miyembro ng Green Special Squad na kaya ni Hansen na manghuli ng mga multo mata na oso. Matagal na silang nakakulong sa isla at mayroon silang 1,000,000 estratehiya, pero wala ni isa ang gumana. Napakakomplikado ng lupain sa Windend Island. Gamit ang kanilang lakas at kakayahang umangkop, madaling makagalaw ang mga multo mata na oso. Ang hari ng mga multo mata na oso at 100 mutant na multo mata na oso ay nagdulot sa kanila ng maraming magagaling na tao noong mas marami pa sila. Hindi kailanman magtatagumpay si Hansen mag-isa. Fushan, interesado ka ba sa aking kasunduan? Hindi sumagot si Hansen kay Lyoji pero tinanong niya si Fushan. Sabihin mo sa akin. Laban sa inaasahan ng lahat, hindi direktang tinanggihan ni Fushan si Hansen. Kapitan, ano ang pag-uusapan sa lalaking ito? Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya, nagmamadaling sabi ni Lyoji. Sinubukan din ng ibang mga miyembro na pigilan si Fushan, pero sinenyasan lang ni Fushan ang lahat na manahimik. Ngumiti si Hansen at sinabi, Fushan, dahil pareho tayong nasa espesyal na grupo, paano kung manghuli tayo ng mga multo mata na oso ng magkasama? Pagkatapos, kukunin ko ang karne ng sagradong dugong multo mata na oso, at pwede nating hatiin ang natitira ng pantay-pantay. Ano sa tingin mo? Kumunat ang noo ni Fushan. Masyadong mayabang na si Hansen. Naniniwala siyang may kakaiba kay Hansen, kung hindi, imposible para sa kanya na makarating dito mag-isa. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng pagkairite si Fushan dahil sa mga sinabi ni Hansen. Bata, wala kang karapatang magsalita ng ganyan, naiinis na sabi ni Lyoji. Talaga, syempre, hindi sumang-ayon si Hansen. Nang makarating lang siya sa isla, nakita niya ang ilan sa mga multo mata na oso mula sa langit. Ang multo mata na oso ay hindi isang natatanging species sa isla, at nakita na ni Hansen ang mga ito dati. Habang papunta siya rito sa likod ng gintong tagumpay, nakita ni Hansen ang isang sagradong dugong multo mata na oso mula sa isang malaking grupo na nilamon ng leon ng buhay. Wala nang pagkakataon ng sagradong dugong multo mata na oso na mabuhay sa harap ng gintong tagumpay. Hindi pa nga alam ni Hansen na tinatawag itong multo mata na oso noong panahong iyon. Bago nilamon, sinubukan ng sagradong dugong multo mata na oso na lumaban, at natutunan ni Hansen kung ano ang kaya nitong gawin.
Napakalakas nga nito pagdating sa bilis at lakas. Ang pinakakatakot ay ang patayong ikatlong mata nito na nagbibigay sa kanya ng kakayahang katulad ng Fairy Queen. Pagkatapos nitong buksan ang ikatlong mata nito, nakaiwas pa nga ito sa isang pag-atake mula sa gintong tagumpay. Gayunpaman, iyon lang ang kaya nitong gawin. Naniniwala si Hansen na ang sagradong dugong multo mata na oso ay medyo mas malakas lang kaysa sa sagradong dugong nilalang na pinatay niya sa Sand Valley. Dahil sa lupain at sa bilang ng mga multo mata na oso, mahirap nga para sa kanila. Sa kabilang banda, may mga sagradong dugong pakpak si Hansen at isang mahusay na assassin. Magagamit niya ang Color Shifter Beast Soul para maglunsad ng isang sneak attack at hindi kailangang makipaglaban sa multo mata na oso ng harapan. Kung handang tumulong ang mga miyembro ng Green Special Squad, kaya ni Hansen na patayin ang buong grupo ng multo mata na oso. Kung wala ang kanilang tulong, kaya rin ni Hansen na gawin iyon na mas matagal lang. Ang kalahati ng karne ay isang magandang deal para sa mga kasamahan sa espesyal na grupo. Bukod pa rito, gusto ni Hansen na matapos ang negosyo dito ng mas maaga para makabalik siya sa tirahan ng mas maaga. Gayunpaman, dahil hindi sila tutulong, hindi na niya ito binanggit muli. Pagkatapos magpahinga ng isang gabi, umalis si Hansen sa kuweba at nagpa siya na manghuli ng isang multo mata na oso para ipakita sa grupo, lalo na kay Shuruyan, para ma-blackmail niya siya. Talaga bang manghuhuli ka ng mga multo mata na oso? Tanong ni Shuruyan, nakatayo sa harap ng kuweba. Maaari kang umasa ng isang multo mata na oso para sa tanghalian, pero isipin mo kung anong presyo ang handa mong bayaran. Kumaway si Hansen kay Shuruyan nang hindi lumilingon at naglakad papasok sa kagubatan. Fushan, ano sa tingin mo? Tumingin si Shuruyan kay Fushan dahil hindi niya namalayan na maglakas loob si Hansen na manghuli ng multo mata na oso mag-isa. Isang batang pasaway lang. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siya. Hindi ako naniniwala na siya ay mula sa espesyal na grupo, lalo na ang pinuno. Hindi pa nakakakita ng isang tao tulad ni Hansen sa organisasyon si Liu Ji. Hindi sumagot si Shuruyan. Naniniwala pa rin siyang espesyal si Hansen kahit na hindi niya alam kung paano. Hindi ko makita ang tunay na pagkatao ng taong ito. Gayunpaman, hindi ko ipagsapalaran ang buhay ng mga miyembro ng aking team, nag-isip si Fushan at sinabi. Naniniwala rin siyang may kakaiba kay Hansen, ngunit bilang pinuno ng espesyal na grupo, hindi siya maaaring mag-take ng ganitong mga panganib para sa kanyang mga kasamahan sa team. Tumango si Shuruyan. Katulad ni Fushan, hindi rin siya handang mag-take ng mas maraming panganib. Sana hindi siya mamatay sa kagubatan. Bamantong hininga si Fushan. Kahit na naisip niyang espesyal si Hansen, halos imposible para sa isang tao na mabuhay sa pag-atake ng grupo ng mga multo mata na oso. Kapag napansin ng mga multo mata na oso, malamang na hindi makakatakas ang isang tao. Noong nakaraan, kailangan nilang isakripisyo ang isang dosenang buhay bago sila makatakas. Nakita ni Shuruyan na nawala si Hansen sa kagubatan at may magkahalong emosyon. Hindi rin siya naniniwala na kaya talagang manghuli ni Hansen ng isang multo mata na oso. Naisip ng ibang mga tao na si Hansen ay baliw o mayabang dahil manghuhuli siya ng multo mata na oso mag-isa. Kung hindi papatayin si Hansen ng multo mata na oso, malamang nahihingi siya ng pagkain sa kanila. Kabanata 276. Pagkapasok sa gubat, sinundan ni Hansen ang isang landas at palihim na pumasok sa tirahan ng mga multo mata na oso. Bago pa man magawa ang pakikipag-usap, hindi plano ni Hansen na patayin ang buong grupo ng mga multo mata na oso. Nagpasya siyang patayin muna ang isa at bumalik para makipag-ayos. Ang isang multo mata na oso ay halos 6 na talampakan ng taas at natatakpan ng kayumangging balahibo na parang bakal na brush. May patayong mata sa noo nito, kaya madali itong nakakapasok at nakakalabas sa mga dingding ng bundok. Sa mga bundok, nag-shapeshift si Hansen sa color shifter ng tahimik. Gumalaw-galaw ang mga multo mata na oso, habang nagkukubli si Hansen sa dilim. Ang target niya ay isang mutant na multo mata na oso, na magiging mas handa si Shuruyan na magbayad. Kaya pala hindi sila nakakapatay ng kahit isang multo mata na oso. Hindi pabor sa sino man ang lupain. Tumingin si Hansen sa paligid at nakakita ng mga bangin sa lahat ng dako. Kaya ng mga multo mata na oso na tumakbo sa mga bangin na nagpahirap sa pagpatay sa kanila. Pinangunahan ni Fushan at Shuruyan ang iba't ibang mga grupo para mangolekta ng pagkain at nag-iwan ng ilang tao para magbantay sa kuweba. Kahit na marami silang mga halaman at kabute na nakalagay sa kuweba, hindi naman masama na magkaroon ng mas maraming supply ng pagkain sa paligid. Pagkatapos lumabas ng ilang sandali, bigla silang nakarinig ng pag-angal mula sa tirahan ng mga multo mata na oso. Talaga bang pumunta siya? Bulalas ni Liu Ji.
Alam nila sa tunog na napansin ng mga multo mata na oso ang nanghihimasok. Sunod-sunod ang pag-angal kaya mukhang hinahabol ng buong grupo si Hansen. Kawawa naman. Hindi siya nagtagal. Bamantong hininga si Shuruyan. Tumigil ang pag-angal pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi naglakas loob ang grupo na manatili sa labas ng matagal. Dahil napukaw na ng grupo ng mga multo mata na oso si Hansen, magiging napakapanganib para sa kanila na makasalubong ang mga oso. Nag-usap ng sandali sina Shuruyan at Fushan at nagpasya na sumuko sa paghahanap ng pagkain, handa nang bumalik sa kuweba. Isang mutant na multo mata na oso. Hindi kalayuan sa kuweba, bigla silang nakakita ng isang malaking multo mata na oso na nagpatakot sa lahat. Mabilis na tinawag ng mga tao ang kanilang mga beast soul at pagkatapos ay nalaman nilang hindi gumagalaw ang multo mata na oso at nasa likod pala ng isang tao. Dala ng tao ang patay na multo mata na oso at naglakad patungo sa kanila. Habang pinapanood ang multo mata na oso na umaakyat baba habang naglalakad ang tao, nanlaki ang mga mata ng lahat. Siya ang bata, hindi siya namatay, at talagang nahuli siya ng isang multo mata na oso, isang mutant pa. Nakita ni Liuji ang mukha ng tao at nagbulalas. Nagulat din ang iba, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Talagang nakahuli si Hansen ng isang multo mata na oso, at isang mutant pa, na hindi kapanipaniwala. Noong unang punta nila, kalahati ng mga tao ang namatay at nakapatay lang sila ng ilang primitive na multo mata na oso. Wala ni isang mutant ang napatay. Ang nilalang ay may hindi kapani-paniwalang bilis at lakas. Halos imposible na patayin ang isa sa kanila sa bangin. Gayunpaman, nag-isa si Hansen na nahuli ng isang mutant na multo mata na oso. Tiningnan ni Fushan si Hansen mula ulo hanggang paa at hindi nakakita ng kahit isang sugat sa katawan ni Hansen na mas ikinagulat niya. Malinaw sa pag-angal na nabulabog ang buong grupo ng mga multo mata na oso, pero ligtas at maayos pa ring nakabalik si Hansen, dala ang bangkay ng isang mutant na multo mata na oso, na nagpaisip sa kanya kung gaano kalakas si Hansen para magawa iyon. Napansin din iyon ni Shuruyan at naging tahimik. Talaga bang ikaw ang naghunt ng multo mata na oso? Nang makalapit si Hansen, nagtanong si Liuji. Sa tingin ko, maliban kung hindi ito tinatawag na multo mata na oso. Ngumiti si Hansen at nagpatuloy patungo sa kuweba na dala ang bangkay ng multo mata na oso sa kanyang likod. Masyadong malaki ang bangkay ng multo mata na oso, at hindi siya gaanong interesado na kainin ito mismo. Plano niyang gamitin ang mutant na multo mata na oso na ito para makipag-ayos kay Shuruyan, kaya sinigurado niyang nakita ito ng lahat. Nang makita ng mga taong nagbabantay sa kuweba na nakabalik si Hansen na may dalang mutant na multo mata na oso, nagulat din sila. Miss Shu, interesado ka na ba sa isang pakikipag-usap ngayon? Tiningnan ni Hansen ang mukha ng lahat at tinanong si Shuruyan. Oo naman. Nagningning ang mga mata ni Shuruyan. Lahat sila ay nakakulong dito ng mahigit isang taon. Noong una, may mga karne na nilaga silang nakakain, at pagkatapos ay kailangan nilang maging vegan. Matagal na rin mula nang makatikim sila ng karne. Nang makita ang bangkay ng patay na multo mata na oso, agad nilang naisip ang barbecue. Siyempre, mas malalim ang iniisip ni Shuruyan kaysa sa mutant na multo mata na oso na ito. Dahil kaya ni Hansen napatayin ang isang mutant na nilalang ng napakadali, ibig sabihin kaya niyang patayin ang lahat ng multo mata na oso. Kung kaya niyang gawin iyon, makikinabang sila ng higit pa sa karne. Sa katunayan, nagsisinungaling sila kay Hansen mula pa sa simula. Ang patutunguhan nila ay palaging ang isla na ito dahil may gusto silang makuha dito. Gayunpaman, nagkaroon sila ng aksidente sa dagat. Totoo ang bahaging iyon. Pagkatapos nilang makarating dito, hindi nila nakuha ang gusto nila dahil sa mga multo mata na oso. Nakakagulat, sapat na ang lakas ni Hansen para patayin ang lahat ng multo mata na oso, na maganda para kay Shuruyan. Naniniwala si Shuruyan na may darating pang tulong sa kanila. Isang bagay lang ng oras para matunte ng Starry Group ang isla na ito. Kung makuha niya ang gusto niya bago sila dumating, iyon ang pinakamaganda. Kung hindi, siya ay magiging isang pagkabigo. Kung makuha niya ang bagay na iyon pagkatapos dumating ang rescue team, hindi na siya ang makakakuha ng kredito. Pinapanood ni Shuruyan si Hansen na may pagnanasa. Kahit na hindi niya alam kung paano nagawa ni Hansen iyon, naniniwala siyang makakatulong sa kanya ang presensya nito. Kaya, Hansen, ano ang pakikipag-usap? Tumingin si Shuruyan kay Hansen at lumambat ang kanyang boses. Kabanata 277. Depende sa laki ng gana mo, nakangising sabi ni Hansen. Magkano ang gusto mo para sa mutant na multo mata na oso na ito? Tulad ng pagiging kalkulado ni Shuruyan, hindi niya madaling ihahayag ang kanyang tunay na layunin.
Lihim na iniisip ni Shuruya na okay lang sa kanya na magbayad ng mataas na presyo para sa mutant na multo mata na oso na ito. Maaari pa siyang magbayad ng mas malaki para manghuli si Hansen ng ilang higit pang mga mutant. May kabuuang 100 mutant na multo mata na oso. Hanggat mapatay lahat ni Hansen, hindi na magiging malaking banta sa grupo ang isang sagradong dugong multo mata na oso. Sa ganoong paraan, matutupad ang kanyang layunin. Gayunpaman, hindi na malaya ni Shuruyan na si Shuruyan ay nagpaplano na sa blackmail mula pa sa simula. Hindi ko na ailalahad ang halaga ng mutant na multo mata na oso na ito. Ayon sa presyo ng pamilihan, maaari mo itong makuha sa halagang 100 milyon, sabi ni Hansen, nangungunot ang mga mata. Nang marinig ng grupo ang pariralang presyo ng pamilihan, naging masaya sila dahil batay sa presyo ng pamilihan, ang karne ng isang mutant na nilalang ay 2 hanggang 3 milyon. Kahit na doblehin niya ito, maliit pa rin ang halagang iyon. Gayunpaman, nagdulot ng pagkairite sa kanya ang presyo ni Hansen. Binuka ni Liu Ji ang bibig niya ng malapad at naisip, isang mutant na nilalang sa halagang 100 milyon, anong uri ng presyo ng pamilihan iyon? Hansen, medyo mataas ang halagang ito. Kahit na ang isang bihirang mutant na nilalang ay mamarkahan lamang ng 2 hanggang 3 milyon sa pamilihan. Kahit na handa akong magbayad sa iyo ng 10 beses ng halagang iyon, magiging 20 hanggang 30 milyon iyon. Hindi ba't masyadong mahal ang 100 milyon? Kumunat ang noo ni Shuruyan kay Hansen. Tama ka, sa labas ng isla na ito, iyon ang presyo ng pamilihan. Gayunpaman, nasa ibang lugar tayo, kaya syempre iba ang presyo natin. Dito, ang presyo ng pamilihan ay 100 milyon bawat isa. Kung sa tingin mo ay masyadong mahal, okay lang din. Itatago ko na lang ito para sa aking sarili. Nanatiling kalmado si Hansen at ngumiti. Hansen, lahat tayo ay mga taong malas at dapat nating tulungan ang isa't isa. Hindi ba't masyadong makasarili ka? Bukod pa rito, ikaw rin ang pinuno ng espesyal na grupo at kasamahan ng maraming tao dito. Ibebenta mo ba sila sa parehong presyo? Biglang nagkaroon ng ideya si Shuruyan. Kung sasabihin ni Hansen na oo, magagalit sa kanya ang lahat. Kung sasabihin niyang hindi, pareho lang kung ibebenta niya ito kay Shuruyan o kay Fushan. Wala nang pakialam si Shuruyan kung hindi niya makakain ang karne. Hanggat kaya ni Hansen na patayin ang lahat ng mutant na multo mata na oso, matutupad niya ang kanyang layunin. Siyempre, palagi akong may pareho at patas na presyo para sa lahat. Pagkatapos ay tumingin si Hansen sa Green Special Squad at inanyayahan ko silang makipagtulungan dati. Hindi ko kasalanan na tinanggihan nila ako. Namula si Liu Ji nang marinig ang mga sinabi ni Hansen. Siya ang pinakatutol at naisip niyang baliw si Hansen. Narinig ni Shuruyan ang mga sinabi ni Hansen at palihim na nag-excite. Nanatili siyang seryoso ang mukha at umismid, Hansen, hindi ka ba natatakot na lahat sila ay susugod sa iyo? O hindi ka ba talaga nasa espesyal na grupo? Simula nang bumalik si Hansen, pinapalibutan ni Shuruyan at ng kanyang mga tauhan si Hansen at ang mutant na multo mata na oso. Habang naglalakad si Shuruyan, nakatingin din sa kanya ang kanyang mga tao. Malinaw na sinusubukan ni Shuruyan na takutin si Hansen. Noong una, natatakot siya na baka tulungan ni Fushan at ng kanyang team si Hansen. Dahil ang sagot ni Hansen ay malamang na nagalit sa buong espesyal na grupo, naniniwala siyang kakampihan siya ni Fushan kung magkakaroon ng away. Pagkatapos ng lahat, nakakulong sila sa isang isla at matagal nang hindi nakakakain ng karne. Hindi dapat tanggihan ni Fushan na makipagtulungan kay Shuruyan laban kay Hansen. 200 milyon. Nagbigay si Hansen ng presyo na doble ng huling alok. Hindi man lang siya kumunat ang noo na parang hindi niya narinig ang pananakot ni Shuruyan. Fushan, ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi kailanman magmumula sa isang tao sa espesyal na grupo. Dapat nating kontrolin siya at tanungin, sabi ni Shuruyan. Naisip ni Shuruyan na tiyak na makikipagtulungan sa kanya si Fushan. Pagkatapos ng lahat, tinitingnan din ng mga miyembro ng espesyal na grupo ang mutant na multo mata na oso ng may kasakiman, at wala rin silang anumang pagmamahal kay Hansen. Sa kanyang pagkagulat, umiling si Fushan at sinabi, wala akong ideya kung siya ay nasa espesyal na grupo, at hindi ako interesado. Inutusan ni Fushan ang lahat sa kanyang team na umatras. Malinaw na ayaw niyang makialam sa bagay na ito. Kahit na nagtataka ang mga miyembro ng kanyang team kung bakit nagpa siya si Fushan, nagtitiwala sila sa kanilang kapitan at sinunod ang kanyang utos. Natigilan si Shuruyan. Batay sa kanyang pangunawa, isang makatwirang tao si Fushan. Kahit na ayaw niyang saktan si Hansen, papayag siyang kunin muna ang mutant na multo mata na oso. Ang desisyon ni Fushan ay pinilit si Shuruyan na muling suriin si Hansen.
Ang tanging paliwanag kung bakit nagpa siya si Fushan ng ganito ay dahil hindi naniniwala si Fushan na kaya nilang talunin si Hansen. Kaya, mukhang ayaw mo nang makipag-usap sa akin. Kinuha ni Hansen ang mutant na multo mata na oso. Ano ang ginagawa mo? Hindi naglakas loob na pigilan si Hansen si Shuruyan. Dahil hindi ako welcome dito, hahanap ako ng lugar para sa aking sarili. May mutant na multo mata na oso naman ako. Kung kakainin ko ito ng dahan-dahan, tatagal ito sa akin ng 3 hanggang 5 buwan. Inilagay ni Hansen ang mutant na multo mata na oso sa kanyang likod. Sige, 100,000,000, bibilhin ko ang mutant na multo mata na oso na ito, kinagat ni Shuruyan ang kanyang ngipin at sinabi. Ang kailangan niya ay patayin ni Hansen ang mga multo mata na oso. Kung talagang nagtago si Hansen sa isang lugar at nag-enjoy sa pagkain para sa kanyang sarili, mawawala ng saysay ang lahat. Hindi na 100,000,000 ang presyo, 200,000,000 na ngayon. Ang sagot ni Hansen ay nagparamdam kay Shuruyan na gusto niyang sakalin ito. Kabanata 278. 200,000,000 ay okay lang. Gayunpaman, imposible para sa akin na magdala ng ganoong karaming pera sa santuwaryo ng Diyos. Maaari akong magsulat sa iyo ng isang promissory note at babayaran ka ng story group sa alyansa. Pagkatapos kumalma, nagkaroon ng matinding pagnanais si Shuruyan na patayin si Hansen. Hindi na mahalaga kung gaano karaming promissory note ang isusulat niya kay Hansen sa puntong ito dahil hindi hahayaan ng rescue team mula sa story group na mabuhay si Hansen. Pasensya na, cash lang ang tinatanggap ko, tinanggihan ni Hansen si Shuruyan at tiningnan siya mula ulo hanggang paa, bagaman, maaari mo akong bayaran ng mga beast soul. Alam ni Hansen na hindi sila makakapagdala ng ganoong karaming pera, at gusto niya ang kanilang mga beast soul mula pa sa simula. Ano ang iminumungkahi mo? Mas lalong nagkaroon ng pagnanais si Shuruyan na patayin siya. Ang presyo ng pamilihan para sa isang sagradong dugong beast soul ay nasa paligid ng 100 o 200,000,000. Kaya masasabi kong isang sagradong dugong beast soul para sa isang mutant na multo mata na oso, sabi ni Hansen kay Shuruyan. Mukhang wala kang balak na gumawa ng isang seryosong pakikipag-usap. Naiinis na si Shuruyan. Walang paraan para makipagpalit siya ng isang sagradong dugong beast soul para sa isang mutant na nilalang. Nagnenegosyo tayo, maaari kang magbigay sa akin ng counter-offer, nakangiting sabi ni Hansen. 5 primitive na beast soul para sa mutant na multo mata na oso, iminungkahi ni Shuruyan. 5 mutant na beast soul ang mas malapit sa totoo, sabi ni Hansen, kumukurap. Pagkatapos makipagtawaran, nagawa ni Shuruyan na makipagpalit ng isang mutant na beast soul para sa mutant na multo mata na oso, na nagpasaya kay Hansen. Parehong mula sa isang mutant na nilalang, mas mahalaga ang isang beast soul kaysa sa karne. Sa ibang mga lugar, imposible ang ganitong deal. Tungkol naman sa sagradong dugong beast soul, alam ni Hansen na hindi kailanman ibibigay sa kanya ni Shuruyan iyon mula pa sa simula. Pumili si Hansen ng isang mutant na Mount Beast Soul mula sa 3 inaalok ni Shuruyan. Ang Mount ang pinakamahalaga. Hindi kailangan ni Hansen ng anumang mutant na beast soul para sa kanyang sarili, at gusto lang niya ang isang mamahaling isa para ibenta. Maganda ang pakikipagtulungan sa iyo. Kinuha ni Hansen ang beast soul at ngumiti kay Shuruyan. Umalis siya sa kuweba pagkatapos at ayaw nang manatili sa parehong lugar kasama ang mga taong ito. Hindi maiwasang lumapit si Shuruyan kay Fushan. Fushan, okay lang ba sa iyo na ginagawa niya ang gusto niya? Hindi niya sinusubukang sisihin si Fushan, gusto lang niya ng sagot. Tingnan mo nang mabuti ang bangkay ng mutant na multo mata na oso, kalmadong sabi ni Fushan. Natulala si Shuruyan at lumapit sa bangkay ng mutant na multo mata na oso. Lumapit din ang natitirang bahagi ng grupo sa bangkay, sinusubukang maunawaan ang ibig sabihin ni Fushan. Di nagtagal, natahimik silang lahat. Noong una, nakakita sila ng maraming dugo sa bangkay at naisip na dapat ay nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Hansen at ng multo mata na oso. Gayunpaman, nang masuri nila ito ng mas malapitan, napansin nilang ang dugo sa bangkay ay nagmula lamang sa isang hiwa. Ang multo mata na oso ay hiniwa lamang sa lalamunan at hindi nasaktan sa ibang bahagi. Malinaw na napatay ito sa isang suntok bago pa man ito makalaban. Nagulat ang lahat. Ang pagpatay sa isang mutant na multo mata na oso sa isang malinis na paraan ay isang hindi kapani-paniwalang bagay. Ang pagpasok sa tirahan ng mga multo mata na oso ng mag-isa, ang pagpatay sa isang mutant na multo mata na oso sa isang suntok at ang pagbabalik na ligtas at maayos na dala ang bangkay, hindi siya isang tao na dapat nating tingnan bilang isang kaaway, paliwanag ni Fushan ng tahimik. Hindi niya alam kung talagang nasa espesyal na grupo si Hansen. Kahit na hindi, ayaw ni Fushan na awayin siya.
Kung si Hansen nga, pareho silang nasa iisang organisasyon at mas wala siyang dahilan para makipaglaban kay Hansen. Hindi nagsalita si Shuruyan. Tulad ng paliwanag ni Fushan, ang sinumang nakakagawa ng ganoon ay kahanga-hanga. Karaniwang nagsasalita, ang isang mutant na multo-mata na oso ay hindi masyadong lumalayo sa isang sagradong dugong multo-mata na oso. Hindi maisip ni Shuruyan kung paano nagawa ni Hansen iyon. So what? Nakakulong din siya sa isla na ito ngayon. Kapag dumating ang rescue team, hindi siya makakalipad palayo, naiisip ni Shuruyan ng may pagkamalupit. Pagkatapos umalis sa kuweba, lumipad si Hansen patungo sa isang mataas na bundok at pinagmasdan ang buong isla. Nang subukan niyang blackmail si Shuruyan, nakaramdam siya ng kakaiba sa mga reaksyon nito. Humihingi si Hansen ng isang katawa-tawa na presyo, parehong para blackmail at para subukan siya. Ang mga reaksyon ni Shuruyan at ang ilang detalye sa kanyang pag-uugali ay nagpaisip kay Hansen na ang isla ay dapat na espesyal. Hindi naniniwala si Hansen na magbabayad ang isang taong tulad ni Shuruyan ng napakataas na presyo at magiging matiisin lang para magkaroon ng masarap na pagkain. Malaki ang posibilidad na ang patutunguhan nila ay ang isla na ito mula pa sa simula. Malamang na may gusto siyang kaugnay sa mga multo-mata na oso, kung hindi dapat siya gaanong interesado sa kanila. Mas lalong naging kumbinsido si Hansen sa kanyang hula. Bilang isang mahusay na assassin, alam niya kung paano basahin ang mga tao, at marami siyang nalaman mula sa mga sinabi at ginawa ni Shuruyan. Walang gaanong espesyal sa tirahan ng mga multo-mata na oso. Nang pumunta si Hansen para manghuli ng mga oso, nasuri na rin niya ang lugar. Wala nang iba kundi ang grupo ng mga multo-mata na oso, na mayroon lamang isang sagradong dugong hari sa kanila. Imposible para kay Shuruyan na gawin ang biyaheng ito para lang manghuli ng sagradong dugong multo-mata na oso. Walang sagradong dugong nilalang sa mundo na karapat-dapat sa ganoong kahirap. Bukod pa rito, alam ni Hansen mula sa katotohanang wala silang magawa tungkol sa multo-mata na oso na hindi sila pumunta dito para sa partikular na nilalang na ito. Kung maghanda sila ng mabuti at magkaroon ng sapat na mga kagamitan, hindi magiging mahirap na manghuli ng sagradong dugong multo-mata na oso. Kung hindi sila pumunta dito para sa multo-mata na oso, kundi para sa isang bagay na may kaugnayan sa multo-mata na oso. Nag-isip si Hansen, hinahaplos ang kanyang ilong. Bigla siyang naisip ng isang bagay, marahil para doon. Lumipad ng mas mataas si Hansen sa langit para makita ang buong tirahan ng oso. Habang tumataas ng tumataas, naisip ni Hansen na dapat ay tama siya. Ang mga bundok sa isla ay nakapatong-patong. Nang tingnan mula sa itaas, mukhang isang higanting lotes na ang bawat bundok ay parang isang talulot. Nakatira ang mga multo-mata na oso sa gitna. Kabanata 279. Iyon na nga, tuwang-tuwa si Hansen nang makita ang kakaibang hugis ng mga bundok. Ang tanging lugar na magagarantiya ng isang beast soul sa santuwaryo ng Diyos ay ang pugad ng mga nilalang bilang karagdagan sa misteryosong isla. Halos walang katapusan ang bilang ng mga nilalang sa santuwaryo ng Diyos. Sa isang lugar, kahit na mapatay ang lahat ng mga nilalang, lilito ang mga bagong nilalang sa hindi kalaunan. Nagsagawa ng malawakang pananaliksik ang mga tao tungkol dito at napagpasyahan na ang karamihan sa mga nilalang ay hindi nagmula sa kanilang sariling pagpaparami, kundi mula sa isang lugar na tinatawag ng mga tao na pugad. Ang mga pugad na ito ay karaniwang nakatago sa libu-libong talampakan sa ilalim ng lupa. Paminsan-minsan, isang malaking bilang ng mga nilalang ang ipinapanganak mula sa pugad. Hindi pa rin sigurado ang mga tao kung paano nakarating ang mga nilalang sa iba't ibang lokasyon sa santuwaryo ng Diyos. Sa isang random na ekspedisyon, natagpuan ng ilang tao ang isang pugad na nakalantad sa lupa sa ilang kadahilanan. Pagkatapos ng ilang paggalugad, natuklasan nila na sa bawat pugad may isang itlog. Kung masisira ang itlog na iyon, tiyak na makakakuha ng isang beast soul. Ang itlog mismo ay hindi mapanganib, ngunit karaniwang nagsasalita, maraming nilalang ang nakatira sa pugad na nagpahirap na makapasok sa pugad at masira ang itlog. Kung maswerte ka, maaaring may mga ordinaryo at primitive na nilalang lamang sa isang pugad. Gayunpaman, kung may mga sagradong dugong nilalang sa isang pugad, dapat kang maghanda para sa isang patayan. Para sa mga nakakapatay ng isang sagradong dugong nilalang, medyo maganda iyon dahil makakakuha sila ng karagdagang pakinabang. Bihira lang lumitaw ang mga pugad sa ibabaw, kaya ilang tao lang ang nakakakita sa mga ito. Ang isang pugad sa ibabaw ay may isang mahalagang katangian, palaging matatagpuan sa isang uri ng lupain na tinatawag na buhay na lotes. Ang buhay na lotes ay nabuo ng mga nakapatong-patong na bundok, at ang pasukan sa pugad ay palaging matatagpuan sa gitna ng lotes.
Ayon sa nabasa ni Hansen mula sa Skynet, ang mga nilalang sa pugad ay hindi direktang lalabas mula sa pasukan. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung paano napunta ang mga nilalang sa pugad sa buong santuwaryo ng Diyos. Gayunpaman, ang pasukan sa pugad ay sinasakop ng grupo ng mga multo-mata na oso. Hindi inaasahan ito ni Shuruyan at ng iba pa, kaya nabigo silang makapasok sa pugad. Hindi na malaya ni Hansen na ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa nakapasok ang grupo sa pugad ay dahil nawala ang karamihan sa kanilang mga kagamitan sa karagatan, sa ilalim ng pag-atake ng mga nilalang sa dagat. Dahil nabigo ka, marahil dapat akong mauna. Masayang masaya si Hansen na nag-iisip kung paano papasok sa pugad. Noong una, gusto niyang manghuli ng ilang multo-mata na oso at makakuha ng higit pang mutant na beast soul mula kay Shuruyan. Ngayon na alam niyang ito ay isang pugad, hindi na niya sasaktan ang mga multo-mata na oso. Walang duda, ang mga multo-mata na oso na ito ang pinakamahusay na mga bantay aso. Dahil nandito sila, hindi kailanman makakapasok ang grupo sa pugad, at mapayapa siyang makakahanap ng itlog sa loob. Mahusay ka Shuruyan, sinubukan mong akitin akong patayin ang mas maraming mutant na multo-mata na oso at makakapasok ka sa pugad na ito. Lihim na ngumisi si Hansen, sa kasamaang palad, alam ko na ang iyong plano at mabibigo ka. Bumaba si Hansen sa bundok at palihim na naglakad patungo sa gitna ng buhay na lotes. Narito na siya minsan, at makakapasok siya sa pugad ng hindi binabalaala ang mga multo-mata na oso. Tungkol naman sa sagradong dugong multo-mata na oso, handa nang patayin ito si Hansen pagkatapos masira ang itlog. Malinaw na ang mga multo-mata na oso na ito ay hindi nakatira sa pugad. Ang pagsakop nila sa nakapalibot na lugar ay isang pagkakataon lamang. Ginamit ni Hansen ang color shifter para dahan-dahang lumipat sa pasukan. Pagkalipas ng mahigit isang oras, nasa harap na siya ng pugad. Tulad ng inilarawan sa Skynet, ang pugad ay isang yungib na bato na patungo ng diretso pababa na parang balon. Ang mga bato ay itim at makinis, at ang pasukan ay napakaliit na isang matanda lang ang makakadaan sa isang pagkakataon. Hindi nagatubili si Hansen bago dumulas pababa. Sa pagbagsak ng 12 talampakan, tumama ang kanyang mga paa sa lupa. Sa harap ng kanyang mga mata ay lumitaw ang isang landas na paikot-ikot pababa. Nakapalibot sa kanya ang mga itim na bato, kung saan mayroong maraming kumikinang na berdeng kristal. Kahit na mukhang malungkot, mas mahusay pa rin ito kaysa sa kadiliman. Tinawag ng mga tao ang mga kristal na ito na berdeng ginto na makikita saan man sa mga pugad. Hindi ito nakakasama sa kalusugan, ngunit hindi rin kapaki-pakinabang sa anumang paraan. Nagpasya si Hansen na mag-ingat at tinawag ang kanyang Phantom Ant Armor, pinoprotektahan ang kanyang sarili ng lubusan at dahan-dahang naglakad pababa sa paikot-ikot na landas. Ayon sa Skynet, ang haba ng landas na ito ay nasa paligid ng 8 milya. Karaniwang nagsasalita, walang nilalang sa landas na ito. Hindi naglakas loob si Hansen na lubos na magtiwala sa Skynet at nag-iingat pa rin. Gayunpaman, tama ang Skynet sa pagkakataong ito at wala siyang nakitang kahit isang nilalang sa daan. Nang makita niya sa wakas ang isang pader ng berdeng ginto na humaharang sa kanyang daan, alam ni Hansen na nakarating na siya sa patutunguhan. Ayon sa sinabi ng mga tao sa Skynet, hanggat masisira niya ang pader na ito, makikita niya ang tunay na pugad. Gayunpaman, sa sandaling masira ang pader, kung may mga nilalang sa loob, agad silang maglulunsad ng pag-atake. At dapat kang maghanda para doon. Ang pagiging buo ng digmaan ay nagpapatunay din sa katotohanang ang multo-mata na oso ay hindi nagmula sa pugad na ito. Sinubukan ni Hansen na makita sa pamamagitan ng pader ng berdeng ginto at alamin kung may mga nilalang sa loob, ngunit hindi sapat ang kailan-awan ng berdeng ginto. Dahil narito na siya, nagpasya si Hansen na gawin ito. Kinuha niya ang brilyante na espada, huminga ng malalim, at hinampas ang espada sa pader. Kabanata 280. Bang! Hindi matibay na materyal ang berdeng ginto at 1 pulgada lang ang kapal. Sa paghampas ni Hansen, biglang lumitaw ang 6 na talampakan ang taas at 1 talampakan ang lapad na bokana. Maingat na tumingin si Hansen sa loob ng bokana na hawak ang brilyante na espada at natulala sa kanyang nakita. Ito ay isang underground na metropolis na naliligo sa berdeng ilaw. Ang bubong ay pinalamutian ng milyon-milyong piraso ng kumikinang na berdeng ginto, parang isang buong berdeng kalawakan. Ang lahat ng uri ng mga selda ng itim na bato ay nagtatawid-tawid na parang isang maze. Walang anumang artificial. Mas parang mga pugad ng bubuyog, parehong random at regular ng sabay. Alam ni Hansen na ang mga selda na ito ang bumubuo sa tinatawag na pugad. Sa bawat selda ay maaaring may isang nilalang. Sa sandaling mapansin ng nilalang ang kanyang presensya, susubukan nitong patayin siya ng walang pag-aalinlangan.
Nakita ni Hansen na dapat ay may 10,000 selda ng iba't ibang laki, ang ilan ay kasing liit ng kanyang kamay, habang ang ilan ay kasing laki ng mga palasyo. Lahat sila ay magkakaugnay sa isang kakaiba at natural na paraan. Lahat ng mga Diyos sa mundong ito, pakibigay sa akin ang inyong mga biyaya. Sana ay hindi masyadong maraming nilalang. Ang ilang mga primitive na nilalang ay sapat na, panalangin ni Hansen habang naglalakad siya ng dahan-dahan. Kahit na sapat ang espasyo para lumipad siya sa buong pugad, hindi plano ni Hansen na gamitin ang kanyang mga pakpak. Kapag lumipad siya pataas, makikita siya ng lahat ng nilalang ng malinaw at posibleng aatakihin siya ng sama-sama. Hindi naman ganoon kataas ang bubong para maiwasan niya ang lahat ng pag-atake, kaya nagpa siya si Hansen laban doon. Habang gumagapang sa isang selda, nakatitig si Hansen dito. Kung mayroong anumang mali, agad siyang babalik. Sa kanyang kaluwagan, tahimik ang selda hanggang sa makalampas siya rito. Simula pa lang ito, ang mga itim na selda ay parang mga bomba ng oras ng iba't ibang laki. Hindi alam ni Hansen kung kailan biglang sisubog ang isang selda. Habang halos takot na takot si Hansen, nakadaan na siya sa mahigit 1,000 selda nang hindi nakakakita ng anumang nilalang. Maaaring walang laman ang pugad na ito. Marahil ay umalis na ang lahat ng nilalang. Nagtataka si Hansen, hindi dapat. Ayon sa nabasa ko, maliban kung masira ang itlog, patuloy na magpaparami ang pugad ng mga bagong nilalang. Dahil buo pa rin ang pader, hindi ko ipinapalagay na may nakapasok dito. Kaya, dapat ay narito pa rin ang itlog. Bakit wala ni isang nilalang? Hindi naglakas loob na mag-relax si Hansen. Kahit na tila maayos ang lahat, nanatili pa rin siyang alerto. Sa tuwing dadaan siya sa isang selda, palaging nakatitig si Hansen dito, sakaling may isang nilalang na mag-ulat sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos makita ang 10,000 selda, wala siyang nakitang kahit isang nilalang. Tila talagang walang laman ang pugad. Napakakakaiba nito. Ayon sa Skynet, ang mga pugad na natuklasan dati ay palaging may hindi bababa sa daan-daang nilalang sa loob, at kung minsan ay maaari pa itong maging libo-libo. Bakit wala dito? Bigla, nakarinig si Hansen ng isang pag-crack. Agad siyang tumingin sa direksyon na iyon. Ito ay isang 9 na talampakan ng taas na selda na mahigit 30 talampakan ang layo mula sa kanya. Ito ay pumutok at lumalaki ang mga bitek. Sa wakas, hindi masyadong kinabahan si Hansen. Umatras siya ng ilang hakbang at nakahanap ng isang lugar na may mas malaking espasyo, nakatitig sa selda na parang libingan. Habang patuloy na pumuputok ang selda, ito ay gumuho ng hindi titigil. Bang! Biglang binuksan ng isang bagay ang selda at gumuho. Isang figure ang sumugod palabas ng selda. Isang humanoid na nilalang. Matapos makita ang figure, biglang hinawakan ni Hansen ng mahigpit ang brilyante na espada. Karaniwang nagsasalita, ang isang humanoid na nilalang ay malamang na isang sagradong dugong nilalang. Ang nilalang ay isang kalansay na mukhang gawa sa puting jade. Sa pagitan ng mga buto nito, walang mga puwang tulad ng isang ordinaryong kalansay. Gamit ang mga karagdagang koneksyon na ito ay napakayabang. Sa mga buto ng kalansay ay mayroong maraming mga itim na disenyo, at sa mga kamay nito ay may 2 itim na punyal. Mga gears. Nagulat si Hansen. Ang humanoid na nilalang ay may sariling mga gears, na 2 punyal sa halip na isa, na nangangahulugang hindi madaling harapin ang nilalang. Humarap ang kalansay kay Hansen. Ang mga mata nito ay hindi lukob kundi may 2 puting eyeball. Nakatitig kay Hansen, dahan-dahang lumapit sa kanya ang kalansay. Noong una, ito ay mabagal. Unti-unti itong naging mas mabilis at mas mabilis. Sa 1 dosenang hakbang, umikot ito sa mukha ni Hansen na parang bagyo. Ang isa sa mga itim na punyal ay nasa lalamunan ni Hansen ng biglaan. Sa puntong ito, natiyak ni Hansen na ang kalansay ay isang sagradong dugong nilalang. Hindi niya ito kinatakutan. Iwinasiwas ang brilyante na espada, handa na niyang pigilan ang punyal. Maikli ang mga punyal, kaya tiyak na matatamaan ng suntok ni Hansen ang mga ito. Gayunpaman, sa sandaling malapit nang tumama ang brilyante na espada sa mga punyal, umikot ang kalansay sa isang imposibleng paraan at binawi ang punyal nito. Sa isang pagwasiwas, halos makarating ang isa pang punyal ng kalansay sa pagitan ng mga kilay ni Hansen. Halos maramdaman ni Hansen ang lamig ng talon sa pamamagitan ng kanyang armor.